Hello mga kabis-friend, papasok na naman tayo sa trabaho. Today is Monday, May 25, 2026. Sa oras na ito ay nag-antay tayo ng bus at sakto. Pagdating natin dito sa antay ng bus ay sakto dumating na yung bus. Buti na lang naabutan natin yung bus, kundi baka mag-antay na naman tayo ng after 30 minutes at sa susunod na bus ay dun tayo sa sakay. Lagi kasi ako naiwanan ng bus, lalo na kapag medyo nalit ako, kahit na konti lang, saglit lang, dapat medyo unahan mo na yung oras. Yung oras ng dating ng bus, dahil kapag once na nalit ka, no choice talaga mag-aantay ka ng susunod na biyahe. Umalis ako rito ng 6:30, pagdating sa trabaho pasado alas 7 na. Ganito ang alis ko araw-araw. Ayaw ko rin kasi magbiyahe ng medyo maaga at ayaw ko rin magbiyahe ng medyo late. Sa 6:30 lalo na kapag naglalakad ako mula Bandar hanggang Batu Satu. Ang pinakamaagang daan kasi ng bus ay 16 at ang susunod ay 6:30. Ayaw kong sumakay ng 16 dahil kailangan mong gumising ng maaga. Kaya sakto lang yung bus na sinasakyan ko ng 6:30. Pag hindi ko na naabutan yung 6:30, malamang yung susunod na bus at ayaw kong sumakay doon dahil kapag dating ko ng Bandar ay mataas na yung araw at mainit na kapag maglalakad pa ako. Kaya pagdating ko ng Batu Satu ay basang-basa yung damit ko ng pawis. Ganun din kapag umuwi ako ng hapon. 4:30 pa lang ng hapon ay mataas pa yung araw. Kailangan ko kasing umalis ng 4:20 dahil 20 minutes ang lakarin ko mula Batu Satu hanggang Bandar. At kapag naiwanan ng bus ay sayang yung lakad ng 20 minutes. Ayaw ko naman sumakay sa Colorum dahil maniningil sila ng $5. Samantalang sa bus ay $1 lang. Kaya tuwing pumapasok sa trabaho ay lagi ako may dalang pamalit na damit. Mamaya pagdating ng Bandar ay papakita ko sa inyo yung mga dinadaanan ko araw-araw. Kaya minsan nakatamad umuwi. Pag umuwi ako, nakatipid ako ng data internet pero gumagastos ako ng pamasahe. Pag di naman ako uwi ay nakakatipid ako sa pamasahe pero sa data internet mabilis maubos tapos maglulod ka na naman. Kaya pares lang din ng gastos. Sabi ng mga kasamahan ko sa clinic, bakit hindi na lang daw ako maghanap ng lilipatan kong pagtutuluyan na malapit sa trabaho. Lagi kasi nila akong nakikitang naglalakad pag dumadaan ako malapit sa clinic. Matagal na nilang sinasabi sa akin yan, siguro nahawa din sa akin. Kaya lang wala akong makitang malapit sa work. May mga nakapaskel kaso nga lang nung message ko nasa Gadong pala yung location nila, kaya lang malayo din. At ngayon nga ay nandito na tayo sa Bandar at bababa na tayo ng bus. Mag-aabot na tayo ng pamasahe ng $1. Marami din akong nakasabay ng mga Pilipino na sumasakay sa bus. At maya-maya ay tatawid na nga tayo. Buhat 0 Soap hanggang dito sa Bandar ay inabot tayo ng 15 minutes. Mula dito sa Bandar Bus Terminal hanggang doon sa Batu Satu ay abutin tayo ng 20 minutes. Sa paglalakad dati-dati ay sumasakay ako kaso nga lang nagtitipid tayo dahil sayang yung pamasahe natin ng $1. Kaya ang ginagawa ko na lang ay nilalakad ko na lang at umaabot ako ng 20 minutes, kuminsan mahigit pa. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung saan ako dumadaan araw-araw buhat dito sa terminal. At ngayon ay maglalakad tayo papunta doon sa Kanluran. Tatahagin natin hanggang doon sa may stoplight. Noong nakaraan nga pala ay meron akong napansin na room for rent for Filipino only dito rin sa bandang kaliwa at nag-inquire ko kung magkano ang monthly nila. Nakausap ko yung nagpapaupa at isa siyang Pilipino. At ang sabi niya ang monthly daw nila ay $180 at kasama na daw doon yung internet pati na rin daw yung gas. Sabi ko ay pwede na, at least hindi na ako mamamasahe. Hindi na laging naghahabol sa oras ng bus. Anytime ay pwede na akong lumabas ng trabaho at lalakarin na lang at nandito na nga pala tayo sa stoplight. Kailangan mo nang pindutin yung button para tumawid. Antay lang na mag-go signal bago ka tumawid. Yung iba kasi hindi na nila inaantay. Basta na lang sila tatawid, napakadelikado yon. Kahit sabi mong walang nagbabantay pero may mga CCTV camera na nandyan. Pero ako inaantay ko talaga na mag-go signal bago ako tatawid. Hindi ganong maraming sasakyan dito pero nakita naman natin disiplinado ang mga drivers dito at nakikita naman natin na hindi sila lumalagpas sa guhit. At ngayon ay nag-go signal na at pwede na tayong tumawid. 20 seconds lang yan kaya dapat alis to pa. Pag maaga pa kasi halos kukunti pa lang yung mga tao. Tingnan mo, halos ako lang yung tao rito. At ayan, mag-umpisa na tayo maglakad. Siguro ang line nito ay mahigit 1 kilometro. Siguro yung mga hindi sanay, kalahati pa lang. Baka sabihin nila pagod na sila. Medyo nakakalayo lang kapag dumadaan ako rito. Kahit mag-isa lang ako ay para lang din akong namamasyal. Dito ay safe naman at wala kang dapat katatakutan. Wala pa naman ako nakasalubong na baliw at masamang tao. Pero pagtawid ko ng tulay ay merong mga asong gala. Hindi naman sila nag-aatake ng mga tao pero kailangan din nating umiwas kasi hindi naman natin masabi na baka sila ay mga habol o mga agad kasi kapag nakagat ka hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo para magpa-inject kasi gala nga sila. So tatawid nga pala ulit tayo rito. Bago tayo tatawid ay dapat tumingin muna tayo sa kaliwat kanan. Tapos diretso na at so makikita rin naman natin itong masjid na nandito sa ating unahan. Dadaan tayo sa gilid ng bakod. Dito naman sa bandang kaliwa ko, ito daw yung sinasabi nilang yayasan. Itong nilalakaran ko sa ibaba nito ay ito daw yung sinasabi nilang underground parking area. Yung mga kahon na parang bahay ay may mga exhaust pa niyan at dyan dumadaan yung mga tao na galing sa baba. Dyan sila pumapasok at dyan sila lumalabas dahil doon sila nagpa-parking sa ibaba. So nandito na naman tayo, tatawid na naman tayo. Dapat mag-antay muna tayo. Titignan muna natin kung may dadaang sasakyan o wala.
Hindi kasi dito yung mismong pedestrian lane. Doon nakalagay sa mismong harap ng masjid. Pero dito pwede naman akong dumaan. Saka pagtawid ay kakaliwa na ako. Yung lugar na to, ito yung popular na lugar. Laging dinadaanan to ng mga tao at kapag may mga taong dumadaan dito ay laging nagpipicture o kaya kumukuha ng video. Yung minsan meron akong nakitang mga nagbablog dito. Lalong lalo na kapag kahapon pagka umuwi ako nang tinutuloyan ko sa Zero so, mga turista at mga ibang lahi. I-fast forward muna natin to dahil medyo mahaba-haba ang video na to at kailangan na natin ikat kung tutusin talaga yung kabuuan ng video na to ay umaabot ng 30 minutes. Buwan doon sa aking pinanggalingan sa Zero so hanggang doon sa Bato Sato. At yan ay medyo malapit-lapit na rin tayo sa tulay pero hindi pa natin natatanaw yung tulay na dadaanan natin. At kung makita ninyo dito sa bandang kanan ko ito yung fountain pero hindi nila pinapagana. Siguro sira na yan buhat nang dumadaan ako rito hindi ko pa nakitang gumagana yan. At tuwing umaga kapag dumadaan ako dito ay maraming mga nagja-jogging. Dati meron akong nakita rito na matanda. Nasasalubong ko siya sa umaga at nasasalubong ko rin siya sa hapon. Minsan natatawa nga ako eh. Araw-araw kasi siyang nandyan nagja-jogging. Kung para saan yung ginagawa niyang pagja-jogging. Kahit umaraw at umuulan ay lagi siyang nagja-jogging dito. Ngayon ko nga lang napansin na matagal ko na nga pala siyang hindi nakikita. Siguro may 3 linggo na rin ang nakaraan. Minsan pumupunta daw dito yung isang vlogger na kabayan natin na si Tisoy Palaboy. Sabi niya minsan nakita daw niya akong dumadaan dito pero minsan hindi ko siya namumukhaan kung siya nga ba talaga yun. Minsan nakasalubong siya pero hindi ako sure kung siya nga ba talaga yun. Minsan nag-isa siya, minsan meron siyang kasama. Pero shoutout na rin kay Idol Tisoy Palaboy. Kung napapanood mo ang video na to ay shoutout sa'yo. At shoutout mo rin ako sa vlog mo minsan. Thanks! At ngayon nga ay nandito na tayo sa tulay. Nakalahati na tayo at buhat dito hanggang doon sa Bato Sato sa aking pagtatrabuhan ay mahigit 10 minuto pa ang lalakarin. Marami talang mga nagja-jogging dito, mga binata, mga dalaga, may mga edad na. Tuwing umaga niyan at saka hapon. Sa hapon naman ay may mga nagpapalipad na agila sa bandang taas bago lang sila. Siguro may isang linggo na nakaraan, halos araw-araw na silang pumupunta rito tuwing hapon. Maganda ang tanawin kapag nandito ka sa lugar na to dito sa bandang taas ng tulay. Wala pa tayo sa gitna pero madadaanan natin doon. Medyo malayo-layo pa to pero mamaya ikakat ko pa yung video. Ipapakita ko lang sa inyo yung dinadaanan ko araw-araw. Sana pumayag yung amo ko na malipat ako sa bandar. Kasi medyo nahirapan ako araw-araw na ganito. Hindi pa ako nakalahati ng kontrata, medyo matagal-tagal pa. Medyo matagal-tagal pa ang pagtitiis kung hindi ako makalipat. Minsan pagod ka na sa trabaho, minsan pagod ka pa sa biyahe. At ngayon ay dito na yung pinakagitna ng ating nilalakad buhat doon sa bandar hanggang doon sa Bato Sato. Hindi pa natin nakita yung aking pagtatrabaho na nasa gitna pa lang tayo. Tapos sabi nila madali lang daw yung ginagawa natin sa abroad. Minsan sasabihin nila kuripot daw tayo. Hindi nila alam na nagsisakripisyo din tayo. Gumising na maaga, maglalakad ng malayo at babiyahe ka pa. Hindi naman tayo forever na nandito sa abroad. Kailangan natin din mag-ipon. Para sa future, para kung hindi na natin kailangan magtrabaho, at least meron tayong kung sakaling may biglang pangangailangan. Hindi rin kasi tayong tipong pagkasahod ay gastos kagad. Kung ano-ano na yung iniisip na bibilin. Sa totoo lang ay mas mahal mga bilihin dito kumpara sa Pilipinas. Sabi nga nila kung panay ka convert, pero dito sa abroad at pera sa Pilipinas ay wala ka na daw mabibili. Oo, inamin din natin yan. Narinig ko na yan buhat nung nas Dubai pa ako. Sayang din yung pagkakataon habang mataas yung palitan. Habang mataas pa yung palitan ay dapat marunong din tayo magtipid para kapag bumaba yung palitan, at least hindi naman nakakapanginayang, di ba? Pag tumataas lang yung palitan, doon lang tayo babawi dahil ang sahod natin ay nakafix na yan. So ayun ay nakatawid na nga pala tayo doon sa tulay at dito na tayo sa may Bato Sato Siri. At medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin na halos hindi pa natin abot tanaw yung ating pupuntahan. Kaya nga minsan nakatamad umuwi lalo na kapag katiri ka ng araw kaya tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Kaya pagdating ko ng trabaho kaya pag uwi ko ng bahay ay basang-basa yung damit ko ng pawis. Lagi ako may dalang damit na pamalit kaya kapag dating ko ng trabaho ay nilalaban ko. Para sa susunod ay may pamalit ulit ako. Sa hapon naman tuwing umuwi ako nasasalubong ko yung mga ibang kasama ko sa trabaho at nakikita nila ng pagod na pagod ako at saka basang-basa ng pawis yung damit ko. Kaya sinasabi ko sa nila na naglalakad ako buhat Bato Sato hanggang bandar. Sakripisyo talaga, mahirap kitaya ng pera. Nagsabi na ako sa boss ko na plano kong lumipat next month pero hanggang ngayon wala pa siyang reply. Mag-aantay lang tayo ng go signal bago tayo lumipat. Malaking bagay na yun kapag ka nakalipat tayo dahil hindi na ako magbabayad ng internet, hindi na ako mamamasaya araw-araw at hindi ko na kailangan gumising na maaga. Makapagluto pa tayo. Kaya malaking bagay kapag nakalipat ako. Yung oras ng biyahe ko ay pagpapahinga ko na lang. Kaya mas malaki talagang matitipid kapag malapit yung tinutuluyan mo sa trabaho. At pagdating ko pa ng working place ko ay kailangan ko pa munang magpahinga ng 10 to 15 minutes at medyo malayo-layo yung nilakad natin. At kapag nakapagpahinga na ay lalabang ko naman yung mga sinuot ko na basang-basa ng pawis. At ngayon naman ay nandito na naman tayo sa tapat ng clinic kung saan dito ako kumukuha ng trabaho kapag mayroong pasyente na magpapagawa ng denture. Minsan pagka kailangan tayo sa clinic, minsan
nakalima tayo o mahigit pa tayo pabalik-balik. Ang layo nito ay humigit kumulang 200 meters ng layo ng clinic sa laboratory. Ganyan talaga, wala tayong magawa at trabaho natin to eh. Yung ibang branch direct na yung laboratory sa clinic, kaya ilang hakbang lang, kaya kapag tinatawag ng dentista ay nandun na kaagad. Hindi katulad ko na hiwala yung clinic sa laboratory. Kaya minsan kapag tinatawag ako, hindi ako nakarating kaagad kasi medyo lalakarin ko pa ng minsan umuulan pa habang nag-aantay yung pasyente sa clinic. Hindi kaagad-agad ako nakarating. At finally, nandito na rin tayo. Bubuksan ko yung roll up, papasok ako sa loob, switch yung aircon, pati na rin yung exhaust fan, at saka magpapahinga ng konti. At may oras pa para magpahinga bago sasabak sa trabaho. So hanggang dito na lang ang aking kwento. Kung nagustuhan mo ang aking video, pwedeng paki-like at paki-follow na rin ako sa Facebook at paki-subscribe na rin ako sa YouTube account ko. At hanggang sa muli, bye-bye. Pala na-switch yung aircon natin. Hindi ganong malakas tong aircon ko eh.